O mga kababayan, pansin nyo ba? Nagrabing salsal nitong mga dilawan, pulahan, pinklawan, loyalustay, mga makakaliwa, mainstream media dito sa libro ni VP Inday Sara. O nasabi nila, 10 million budget? What? Oh, tapos yun lang daw mga kababayan, picture ng parang ibon, 10 million na daw. Ang hindi nila sinasabi mga kababayan, kung gaano karami ang kopya. Dahil base sa interview nitong spokesperson ni VP Inday Sara is 200,000 copies daw mga kababayan para sa taong ito. At hindi po yan bibilhin ang libro. Ang babayaran lang po mga kababayan ay pagpapa-imprenta at lumalabas po mga kababayan na 50 pesos lang pala kada kopya. At mas bababa pa ito kung ibibiding pa. At ang hindi nila sinabi mga kababayan, itong mga animal na mga dilawan, pinklawan, mga anti-Sara Duterte, ay maganyan din si Lenny At ang libro pangalan ni mga kababayan is pinamagatang Digong Dilaw. Digong Dilaw talaga? Si Digong pa ang dilaw? Ikumpara natin yan kay Sara pareho lang din mga kababayan, di ba? Bakit hindi umalma ito si Hontivirus mga kababayan dito sa libro ni Lenny dati? Kung inyo naman talagang tutuusin mga kababayan, ang libro ni Lenny Digong Dilaw. Kagaya ng libro ni Sara na isang kaibigan is overpriced po yung libro ni Lutang. Lenny Robredo na pinamagatan niyang Digong Dilaw. Tingnan natin ang presyo eto mga kababayan ang Digong Dilaw ni Lutang, Lenny Robredo. Dito po mismo sa website yan ng publishing na ng publisher ng libro na iyan. 349. Digong Dilaw, 349. Katulad lang din sa libro ni Sara. Ganyan din kalaki. Samantalang ito kay Sara, less than 50 pesos. Bakit hindi umalma dito si Hontivirus? Tapos ngayon mga kababayan, ang pinagsasabi nila sa ginagamit nila itong panira kay VP Sara doon sa social media mga kababayan. At tuwang-tuwa po sila, i-bash yung VP Sara dito sa libro niya. Panoorin po natin ang ulat Ilang libro po yun? It's around, kasi ang bibigay natin na pagbabago bags, ang target po natin is for 200,000 learners. 200,000 one bag per learner, yan po ay aabot sa 200,000. I-divide mo ang 10 million sa 200,000. Bag. Ilabas mo nga ang calculator mo, Lenny Robredo. Digong Dilaw. Diba, sabi expert sa math ito si Lenny. 40 times 4 is 1,600. Kaya siguro naging 300 plus yung libro niya makababayan dahil pag-compute nila sa sa gastos is pasobra-sobra ang kanyang mga kababayan computation, ang mahal ng libro. Which means 200,000 copies of the book. So kung titingnan nyo, ang libro ay ang pag-imprenta ay nasa at least 50 pesos lamang. But 50 lang. Lenny, magkano libro ni Lenny na hindi inalmahan ni Hontivirus? 349 mga kababayan, Digong Dilaw. May patama pa sa presidente dati na si dati Pangulong Duterte. Samantalang kay Sara, isang kaibigan. Yan Of course, that's that's the approved budget. Meaning yan yung iniisip natin na estimate. So pag nag-bidding tayo, dahil ibibidding naman po yung printing, syempre po, bababa pa yan. Mas mababa pa sa 50 mga kababayan. 200,000 copies. Ginagawang issue ngayon sa social media mga kababayan. Para naman ito sa mga bata, di ba? Para matulungan sila mainganyo silang magbasa dahil colorful po ang mga kababayan, libro. Ang lalaki ng graphics. Maiinganyo silang magbasa mga kababayan. Hindi naman yan para sa adult. Nagrereklamo ang mga adult mga kababayan magbabasa ba yung mga grade 1 ng yung mga maliliit ang text? Hindi. Para nga mainganyo silang magbasa paulit-ulit na basahin, tingnan nila ang pictures, di ba? Tapos reklamo 10 million. Para naman sa 200,000 na bata, less than 50 nga lang Tapos hindi sila nagrereklamo mga kababayan sa pagkain sa zona ng mga buhaya. 20 million, isang kainan ng mga buhaya. Okay, so pumapatak na parang 50 pesos per book na ibibigay nga po sa 200,000 students. Nasabi niyo po 2023 pa na i-launch. Well, pag-usapan. Yan mga kababayan, hindi mo yan maririnig masyado doon sa social media, sa mga balita na less than 50 lang bawat isang book. Ang sinasabi nila, 10 million ang overall price para magbukhang mahal.
Bakit hindi nyo rin ilabas itong operation ng libro ni Lutang na 349? Digong Dilaw. Din po natin ang Sara Duterte versus Riza Antivirus. Kaya nga mga kababayan, buti nga na sinupalpal ni VP Sara itong si Huntivirus doon sa Senado. Wala na ba akong nangyari dyan? Tuwan-tuwa po ako. Yehey! Kasi akala siguro ni Riza, Sen Riza, kakayanin niya yung Vice President. At hindi makakaya. Nasa Senado kasi siya, nagpapa-approve ng budget. Nakalimutan na niya na by tradition, hindi talaga ginigisa. Nung si Roque, nung sinagot-sagot ni si Huntivirus, pinagbantaan si Roque na ikulong. I-contempt ni kasama ni Sherwin Gatchalian dahil sinagot-sagot niya si Riza Huntivirus. Ang mga Vice Presidents at President, bakit? Kasi may sariling mga mandato yan. Sila'y halal ng taong bayan. Halal. And chances are, mas malaki ang mga boto ng Presidente at Vice President kesa sa mga Senador. Siguro nga po, ang Riza Antivirus, 19 million ng botante. Are you sure 19 million? Sara Duterte, 32 million. Di ba, panghuling spot siya, si Riza Huntivirus? Kaya by tradition, pinalalampas sila, no questions asked. Kasi ang mandato nila galing sa taong bayan. At meron silang sariling katungkulan bilang presidente at vice-presidente. Pero ang maganda doon nakita natin na walang pakialam na si Inday Sara Duterte sa politika. Ang nais lang niya maglingkod. Ano bang gusto mangyari kasi ni Senator Riza? Nung una, inuuso niya lahat ng mga budget na 2 billion ni Vice President. Gusto niya mga kababayan, zero budget si Sara dahil gusto niya manghingi na lang sa DSWD. Kung tatanggalin mo yung 2 billion, wala nang proyekto ang President, ang Vice President, wala na siyang saysay. Pero nanindigan si VP Sara nung siya tumakbo bilang Presidente, sabi niya, tutulungan niya ang mga mamamayang Pilipino sa kanilang mga araw-araw na problema. Kaya nga nag-survey siya kung ano yung mga pangangailangan at lumabas nga dyan yung tulong sa pagkagutom, at saka yung iba-ibang mga ayuda. At karamihan naman dyan, yun nga yung bumubuo ng 2 billion niya. Totoo, binibigay na ng DSWD yan, pero minsan nga namumulitika. Ginagamit na speaker. Si Pulong nga, dahil congressman yan si Pulong sa Davao City hindi na binigyan ng DSWD. Ito opisina ni Pulong. Tinanggalan dati ng supply ng DSWD para sa ayuda dahil kalaban mga kongresista. Pero siya, walang politika kasi hindi pa naman siya tatakbo, no? 6 na taon ang kanyang termino, no? So, ibibigay lang yan. Namumulitika daw dahil baka boboto ang mga grade 1 mga kababayan kay Sara Duterte. Ibibigay yan sa mga nangangailangan. Kasama na yung mga lugar na nagkakaroon ng mga... Yan ang sabi nilang Huntivirus. Pamumulitika ito, baka early campaigning. Makikita ng mga grade 1 students. Ito si Sara at baka iboto. Baka iboto nila. Dilupyo. Now, ano pang gusto? Pagdating ng 18 years old nila, ilang taon pa. Buhay ka pa niyan, Huntivirus? Ito sa nangyari. Nanindigan si VP Sara. 18 ang mga grade 1. Miski nandun siya sa teritoryo ni Senator Riza Ontiveros. At linabas niya ang tunay na ugali ni Senator Ontiveros. Manggagamit. Nagmamakaawa, humingi ng tulong. To the point na napilitan na si Inday Sara kasi ang kulit-kulit, balik ng balik sa kanya, nakatatlong balik. Mga oportunista! Sa pangatlong balik, kinausap na niya si now Ambassador Mylene Garcia Albano na sige na, bigyan mo ng boto yan. Ayaw pa nga ni dating kongresista Albano Garcia yan, Garcia Albano, pero pinatulungan na rin. At matapos tulungan, anong unang ginawa ni Senator Riza? Winakwakan ang ama ni Vice President Sara Duterte. So ang mensahe niya, anong klaseng tao yan? Hihingi ng tulong, matapos matulungan, wawakwakan pa yung nagbigay ng tulong sa kanya. Sisiraan. Hindi naman tama yon at hindi mabuting tao yan. Traidor! So I'm sure, ako'y naniniwala na mabuti na lang in-expose na Inday Sara yung ganyang ugali ni Riza Ontiveros. Virus ng lipunan! Ngayon, anong yung pinagawa nilang libro? Well, tama naman ang sabi ni Inday Sara. Kino-question mo lang yan dahil ako may akda at makikita yan ng mga magulang ng mga estudyante na isang mga butante. Kaibigan. Nakalimutan. Palibasa mga kababayan, hindi kaibigan ni Sara itong si Riza. Dati-rati, gusto makipagkaibigan tapos nung nanalo, tinaksilan si VP Sara. Guilty si Virus. Yeah, pati naman si Lady. VP Lenny, namigay din ng libro. Lutang! Bakit kapag si VP Lenny po pwede, pero pag si VP Sara, hindi. Plastikan ni Senator Riza Ontiveros. Title pa lang mga kababayan, alam mo ng lutang. Lutang ang nagbigay.
Digong Dilaw ang titulo, nilutang ina nyo. Naman, guilty of EPAL. Kasi nung siya ay trustee lamang, hamak na trustee ng PhilHealth, abay isang katutak na visual materials ang binigay ng PhilHealth sa kanya. Dapat Correct. yan lahat talaga yung mga pinaggagas. Pati yung 1 billion mga kababayan na issue, no? 1.4 billion. Nasa na yun, Risa virus? Susa ng PhilHealth para siya manalo ng senador, dapat bayaran niya, no? Dahil wala namang kinalaman niyang mga ads niya niyan Correct. sa trabaho ng PhilHealth. At saka yung pera ng PhilHealth, Diyan na yung mama, si Risa Virus mga kababayan. Diyan na nga pumuti. Oh. manang ng Universal Healthcare, dapat yan ginugol para sa kalusugan ng mamamayan, hindi sa mga posters at iba pang advertising materials ni Risa Ontiveros. Correct. West Philippine Sea, atin ito. Ginastusan pa ng pera ng bayan. Tarpaulin, billboard ha. Tuwing mga kababayan, milyones po ang pagpapalagay ng billboard sa isang strategic area. Ang lalaki, buong building, pinalagyan. So, Pera bukod ng sa lahat, bayan. dahil nanindigan ang Inday Sara Duterte, nang buhayan ang madlang Pilipino na meron na tayong leader. Good. Natatayo para sa Laban! makakabuti sa ating bayan. Hindi siya magpapatinag doon sa possibility na mamawalan siya ng budget. Basta siya, ipaglalaban niya ang serbisyo na kinakailangan ng bayan. At for that, I am grateful na nandyan ang Inday Sara Duterte. Duterte. Oh, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post or comments below.